Pakinggan ho natin ang NBI, mga bossing. Are now actively pursuing Senator De La Rosa? And if so, without giving away too much, what's the game plan? What are the main challenges? And are there still impending legal obstructions to being able to enforce this arrest warrant? Well, first of all, there's already an order from DOJ for us to enforce the warrant issued by the ICC. So, there's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arrestuin namin siya. Pero hinahanap Sino daw? Sandali. Kay Bato? namin siya ngayon. That is the problem now because of yung nangyari na protective custody ng Senate. Because there was a gentleman's agreement, lalaking usapan na pagka kailangan na i-present si Senator Bato, the Senate Kay Bato de la Rosa na pala ito. Kamusta na kaya si Bato de la Rosa, mga kababayan? Panigurado yung tao na yun. Stress na ho. Ano? Tapos maririnig pa ni Bato de la Rosa na ilan daw? 225,000 na mga kapulisan ang ihahanda para arestuhin si Bato de la Rosa. Nagsama na ang kapulisan at ang NBI, mga bossing. 'Di ba? Mukhang talagang ang Bato mukhang lalambot na ho, mga kababayan. don't have to present it. Now that there is no PRO na binigay, ibig sabihin, walang status o ante, legal, ibig sabihin, the warrant is valid, can be enforced. So, wala na kami traditional way. If there's an ongoing actions that we're undertaking, of course, there's a dedicated team to look after it. And we will arrest it. And this is a nationwide operation. NBI is Yari. located. Mukhang actually ho, mga kababayan, ang nakikita ko dito, hindi na wala nang takas tong si Bato de la Rosa, mga bossing. Kapag kayong talagang sineryoso na at talagang pinormation na, baka ho nga pagsapit ng Lunes, mga kababayan, umpisahan na ho yan. Pag pinormation yung 225 na mga kapulisan, panigurado ako, hindi ho tatagal ng isang buwan yung paghahagilap ulit kay Bato de la Rosa. Tsaka wag siyang lalabas ng bansa ho, mga bossing. Bakit? Dahil mas madadali siya kapag lumabas siya ng bansa at mas madali ho siyang mahuhuli o makukuha. Bakit? Hindi naman siya kasi kilala sa labas ng bansa eh. At least dito sa Pilipinas, kahit papaano, lalo na kapag diyan siya sa Davao na malagi, malamang merong mga magkakanlong sa kanya diyan. 'Di ba? Pero pag lumabas ng bansa yan, baka nakakalimutan niya si Alice Guo. Oh, 'di ba sa Indonesia ho 'yun? Nakuha, nahuli. So, ganun lang din po ang mangyayari kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Tuloy. Pero kaming officers located nationwide and that is an order to every law enforcement. Sabi ni Sir Eseng Mariano, manlalaban yan si Bato de la Rosa. Naku po sir, alam niyo po, ayokong pinapanalangin po na manlaban sana si Bato de la Rosa. Ano po? Pero mukhang hindi naman eh. Kasi nga po nakita niyo, tignan niyo, nagtatatakbo. Ang nakikita kong magiging sitwasyon yan kapagka nahuli po, mga kababayan, pero Bato de la Rosa hindi talaga. Hindi ko nakikitang gano'n, duwag eh. Ano po, ito yung PNP chief na nakita ko na pinakaduwag ho sa Pilipinas, mga kababayan. Tingnan mo nagtatatakbo ho, mga bossing chief mo sir, halos halos, madapa-dapa pa si Bato de la Rosa, 'no? Ang nakikita kong magiging sitwasyon niyan kung sakali ho, mga kababayan, ano 'yan, 'pag nakuha, naaresto, nakayuko 'yan. Tapos tapos umiiyak, humahagulgol. Ganyan ang nakikita ko na magiging sitwasyon ni Bato de la Rosa. Sabi ni Victorino Bahar, "'Pag manlaban, sorry." Gano'n na nga po talaga 'yun, sir, 'di ba? Pasensya na, nanlabang ka, eh. O biruin mo yan, pero 'wag. Ano po, 'wag. Bakit? Sayang ang buhay. Ang gawin mo, Tobats, kung sakali, isakripisyo mo na
si dating Pangulong Duterte. Lahat ng nalalaman mo, lahat ng iniutos sa inyo, ilaglag mo na. Bakit? Manalo o matalo sa kaso 'yan, acquitted man 'yan o guilty, halos diyan na din mauubusan ng hininga ang dating Pangulong Duterte, eh. 'Di ho ba? Ilang taon na, 81. Ilang taon yung magiging, paglilitis sa kanya? 10 taon, 91 o 90 matatapos yung paglilitis? Eh, di wala na ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, 'di ho ba? Kung ako sa kanya, isakripisyo mo na, sabihin mo na yung mga nalalaman mo at para sa gano'n, eh, yung maging hatol ho kay Bato de la Rosa, mga kababayan, eh, mas bumaba, 'di po ba? Oh, kung 40 taon, kung 40 years, mga bossing, ang magiging hatol diyan, eh, nakipagtulungan. Aba, o sige, 10 taon ka na lang. At least after 10 years, posible maaari na makasama na ni Bato de la Rosa yung kanyang mga apo. Ayun ho, mga kababayan. Pero ako ho, dito muna ako, mga boss chipamo sir. Bakit? Kasi 11:53 na ng gabi dito. Ano po, inihabol ko lang po sa inyo yung balita o yung vlog tungkol po kay Respicio. Magpapaalam na muna ako. Magkita-kita tayo mamayang gabi, 8:00 ng gabi, Pilipinas time, mga boss. Siyempre, uunahin ho natin, mga kababayan, yung good news. Ano po, uunahin natin yung good news, mga bossing. Nako, eto, tingnan niyo po si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, tingnan niyo po ang, gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Partida ho, sinisiraan palagi ng mga DDS yan. Partida po, laging masasama pa ang mga sinasabi ng mga DDS sa ating pangulo, Pero ang ano po ang ginagawa ng ating pangulo? Patuloy lang po sa pagtatrabaho para hindi mapabayaan yung mga kababayan natin na nasa laylayan po. Ano 'to? Mas magaan ang gamutan para sa Pilipino. Hmm, hindi kasi naman ho, mga kababayan, ang isa sa talagang ikinatatakot ng ating mga kababayan, ng mga kapwa natin Pilipino, eh, yun pong ano, yun pong maospital. Ano po, yun pong madala ka sa ospital at alam mo, eh, kamot ulo ka kapagka magkakabayaran na o magbabayaran na nung, hospital bill. O ano daw po ito, mga kababayan, pinalalakas ang healthcare assistance para mas maraming buhay ang maalagaan. Mas malaking tulong sa hospital expenses. O nakita niyo, kung hindi man buo yung bayaran ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, pero for sure malaki pa din ho ang discount. Early check-ups at screening para maiwasan ang malalang sakit. Mas panatag ang bawat pamilya, serbisyong pangkalusugan. O, tingnan niyo po si tatay, mga bossing, with matching mag-uuwi pa ng kanyang gamot.